So, represented lahat ng age groups. Ang galing na. So, buong church po ito. Ayan. Sana lahat ng church na celebrate ito na love month. Hindi na sandali na dapat daw every month. In fact, every day, every minute, every second. Sana lagi tayo in love. Kasi hindi naman nagsasama kung mahal na sa atin ng ating Diyos. But because February is the love month, mas pinag-focus natin na hindi ang romantic love, hindi na po pag-ibig natin sa Diyos, sa ating kapwa, at sa ating mga sarili. Anyway, thank you kay Adeline po pa ang pangalan mo? Adeline, ayan. Kanina, after nag-worship po kami sa Taytay UMC, nag-message ako kay Ate Nancy. Ate Nancy, okay lang po ba na, hindi ako pinadala ng laptop, mag-project up yung power point at yung video. Diba? Sabi niya, okay. Pero, just to be sure, sabi ko, anak, pwede ko pakikuha na rin ng laptop. Kunin na lang po, nadala kasi hindi siya pero salamat po kay Lord na pray na kayo. Kasi kahit siya na ginawa ko ng PowerPoint. So, yun po. Anyway, bati po sa letter, si Ate Portia Aquino po ay kayo po. Okay po. Ayan, sabi ko, kailangan ko i-match yung pangalan sa buha. Alala ko si Ate Angel. Ayan. May mga ilang pwede pagkita na sa akin yung mukha, but I'm not sure po sa mga pangalan. Pero, ayan si Ate. Kasama ko dati sa feeding program sa Taytay UNC. And that's ang mami ni Teacher Cathy. And yung iba po kilala ko sa mukha, pero hindi ko pa po kilala sa lahat ng mga pangalan. I remember the last time I was here na very memorable sa akin ay nagsalita ako patungkol sa 50 years ng kapatid ko. Yun yung isa sa mga experiences ko ng pagmamahal ninyo sa inyong magagawa at pagmamahal nyo sa kapwa at sa ating Panginoon. So ngayon po, dahil ang bagay sa letter na nilagay yun ay self-care, tapos self-love, self-care, tapos may mental health na din, at saka yung happiness. And then thank you kasi sa akin po siya, very generous naman kasi sabi ko hindi na kailangan ng letter, ito ayaw ko talaga magbigay pa ng maraming introduction. Yun ang sabi ni teacher, how would you like to be presented? Kaya wala naman siya tayo pumibigay. So ayan, tinignan na. Pero na sa letter ni Alice, meron siyang 3 verses na isinet. And then, nung pinag-refer ko na siya, sabi ko siguro para mas may detailed din ng verse, nilagyan ko po na isa pang verse para po sa happiness. Which ko po na okay na naman po sa atin. Mas masaya po sa marami kayo verses. Kaya di ba, January Bible month po, alam ko na yung mga Bible verses. And we really appreciate naman po na kahit when it comes to love, ang dami natin matututunan sa Biblia, kung saan tayo po ay nagtulungan ng mas magmahal sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating sarili. Anyway, so kahit po sa Harris, ako po ay kilala na sa medyo may pagka si Dr. Acrostic. Kasi usually po kung nagsasalita ako at kahit po sa mga churches na nag-invite sa akin, para mas simple, mas madaling kong maintindihan at ma-recall. Nilalagyan ko ng acrostic, yun po ating pong mensahe ay yung pinapalamin ko. So ngayon po, dahil more ang focus sa atin ay love, pero hindi yung love na general lang. Kasi I was told na doon pa sa from being selfish to necessary, mga ganun po. So more ang focus is yung pagmamahal din po sa sarili. I got it right po. So dahil po na ang-acrostic po natin nilalagay ay yung self. S-E-L-F. At yun po ay focus natin. Ang magiging flow po ng ating discussion is yung definition as letter, yung 4 na letters, and then meron po tayong sample na gagawin natin as practice. Okay po, so for example,
And yung binato ko na probably ay very familiar if not memorized or committed to heart na natin yung Philippians chapter 4 verse 20. Okay po? So, that I was given 30 to 45 minutes only and time check is it's 1:40. And so let's say 1:50. Okay. 2:20. Okay. Okay po. So, doon na po tayo sa ating self-love. So, we're gonna start with letter S. Let's take this po. But before that, meron po ako ipapabyo muna sa inyo na video clip. I don't know kung na-encounter nyo na to dahil mga ating lady naman ang nakapadaan natin kasama. Dahil kanina yung mga ito, ipa-upgrade din sila dyan. Ano po, tingnan po natin itong video clip na to and let's see kung medyo nakaka-relate po tayo. The kids are tucked in. Your husband is fast asleep. Your parents are healthy and safe in their home. You make sure that everyone is okay. And today, at the end of the day, you're exhausted again. This has been your life every day for the past several years. You don't really know how you ended up with the role of designated caregiver, but here you are, and here you will be for the foreseeable future. And while you're happy to take care of everyone, making sure that they're as okay as can be, you also need to take care of you, your body, your mind, and your spirit. Good health by yourself can help you recharge, re-energize, and find wellness in the midst of all you do. We'll guide you on how you can nurture yourself so you can continue to nurture those you love. Medyo may promotional video clip siya. Pero ano yung medyo nakarelate ko kayo dyan? Doon sa ating slide, nakita niyo yung babae na nakagano na, tapos exhausted. Sino sa inyo dito yung kahit kailan hindi pa naramdaman na napagod? Minsan na sobrang pagod, ang 30 is long time. Kasi very, very tired. Minsan ang very, at 8 yung kinabukasan na kasi sa sobrang pagod na tulog na. Okay, so wala ko lang magsabi na alam yun na ba? Sino ba yung usually pagod? Meron ba daw, ano ba? Superlative degree, sobrang pagod. As in, super pagod. Sabi pa nakakapunta, super duper pagod to the max. Diba? To the max level tayo gano'n. Sasabihin ng anak ko, Mama, I'm so to the nth power time. Alam na din to the nth power, as in, nakakaraming tiredness. Apparently, lahat po tayo nakakalaman. In fact, may mga tayo sabi ko, Lord, probably all of you are really tired and really, really tired, Lord. Kaya sabi ko nga, Lord, ako po yung pinuhan na speaker, hindi ba alam kung pinapakalam na nila, lagi na ako pagod. Or ako ako sa kanila, or kailangan ng self-care, kailangan ko ng self-love. Tapos sabi ko, hindi mo nga nakakapag-self-care, kung saan nakakapag-self-love. Pero, apparently po, lahat po tayo nakakarinig doon sa idea na nakakapagod. And the thing is, just past Friday, bilang principal, nakita ko yung mga bata, yung teacher kasi nasa TRC. Aba, umupo sa table, so pinuntahan ka na po. Tapos, ang nadumating sa point na bago ko sila pinag-pray, sabi ko sa kanila, gusto ko kayo, may mga problems ba kayo? Bakit po kayo ganito ang reaction sa policies ng school? Tapos sabi niya, meron na silang problem, sabi niya, meron na studies, meron na financial problem, 13 years old ko yung mga kausap ko ha, pero ang dami ng problema. Pagod ako tinatawag sila, studies, financial problems, family problems, may parents, problema yung mga parents nila. Akala tayo na mga problema sa mga anak. Ang mga problema daw sila sa atin. Sabi ko, bakit yung problem? Sabi niya, did you share any more about that? Sabi niya, yes po kasi kung may parents. Sabi ko, dami na rin yung parents. Pero sa totoong buhay, ang hirap ng mabuhay. Okay po? Kaya sabi nga ng isang speaker, be kind. Kasi you don't know yung nakakasalubong mo ay how tired she is, how problematic she is. Na sabi nga ng
dalawa. At least may dalawa makaka-relate. Tapos, ang basis daw ng definition, sabi ni Ate, man of responsibilities, plural. Kaya daw pala, maraming gawa business. Maraming gawa. Pero kahit naman many responsibilities. Yung isa singular lang eh. Responsibility tayo, responsibilities. At it doesn't matter kung ikaw ay, so to speak, plain housewife na walang official or formal work. Sino po dito yung nagtatrabaho 8 to 5? May trabaho na doon. Okay. Sino naman po yung 24/7 sa bahay? At di ba nakaka-relate? Kahit na tayo ay nagtatrabaho, papadating sa bahay, hindi ka principal sa bahay, hindi ka professor sa bahay, nagluto ka, naglinis ka, ganyan. At pagtapos nun, tsaka mo yung maiisip, sakit pala ng bigot ko. Pero isang consultation na Japanesa, nung pinag-training siya, sabi niya, napansin ko lang, marami yung may mga cancer patients na babae. And then, naman analysis and science will actually support it. Tayo kasi mas tinitigil natin yung pagod, trabaho lang ng trabaho para sa pamilya, napapabayaan ng sarili. Kahit masakit na ang lahat, sige pa rin kasi kailangan magluto, kailangan may baon, kailangan sigasuhin, yung asawa, kailangan manikasusuhin, lahat kailangan sigasuhin. Hanggang sa, halos wala ka nilang mas para sa sarili mo, para sigasuhin yung sarili mo. Pero paalala nga sa atin, di ba, love your neighbor as yourself. Pero ang tanong, nakakapagdalali kayo ng sarili natin. Hindi po masama na mahalin ang sarili natin. In fact, yung po mga Bible verses na itatapin natin later ay sumusuporta sa katotohanan na nilikha tayo ng Diyos hindi na para mahirapan. And in His goodness, at kasama po doon yung we are loved and cared for. Okay po? So letter, baka may papremyo pa si Teacher Ressie. Nalala ko papremyo ako dito dati, bali dito papremyo ako mamaya na. Ayun, may papremyo ako ng golden at saka diamonds. Ayan. Sige po, letter S. Yung 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4 po. Okay, so nakapangalan ko na St. Peter. So sabi sa commentary, ang context po niya ay sinulat ni Apostle Peter sa mga kababaihan na hindi po Christians ang mga asawa. Sila rin po yung mga katulad ng kababaihan na karamihan sa atin ay mga pagod na balon, maraming ganap, maraming ginagawa. At hindi man po, ano yan ay hindi sa kinukuha ng iba na, oy, bawal daw ang giro, taas yung walang hikaw dito, or lahat ng hikaw ang kababaihan, huwag na ito na lang hindi okay? Hindi daw po siya actually, hindi inaalaw yung pagsusuot ng mga jewelry. Ang sinasabi dyan, sana yung beauty natin is hindi nakabase sa suot natin na fancy hair. Hindi na mo yung drawing ng fancy hair, may sa ganun mataas yung buhok. Tapos parang may mga test na ng ganun-ganun. Kasi, kaganda naman ang buhok, pero as in sasabihin nila over the top. Sobrang fancy na talaga. Hindi rin dito naman sa mga suot na jewelry. At hindi rin naman sa fine clothes na. Pero hindi sinasabi na hindi naman po pwede. Ang bottom pwede sinasabi daw na dapat po ay nakita natin as mas pahalagaan yung inside beauty. Kaya kasi yun daw po yung precious sa paningin ng Diyos. So, ano yung ating po basihan bakit kailangan natin mahalin ang sarili natin? Kasi namahal tayo ng Diyos. And dapat nakita natin ang sarili natin kung paano tayo nakikita ng Panginoon. Di ba nga? Hindi natin alam yung mga asawa natin, boyfriend at pamilya, kaya mamatay para sa atin. Pero, pinakita ng Diyos sa pagmamahal sa atin hanggang kamatayan. Ibinigay niya yung buhay sa atin. So, that's how much God loves us. Kaya, gano'n na tayo pinapalagan. Ang keyword nga is, we are precious in God's sight. So, we have to see ourselves as how God sees us. Lagi ba natin nakikita sa
Hindi yung pagmamahal tayo sa salamin, ayaw natin makita yung nakikita natin, inside and outside. Kasi tayo po ay reflection ng Diyos. Ibig sabihin, di ba, we were created in God's image. Sabi sa Psalm chapter 139 verse 14, o mula sa verse na yun, or I would like to quote, we were created in God. Therefore, mahal tayo. Pero hindi tayo kasing ganda ng mga artist na nakikita natin. Hindi tayo kasing kinis ng ating mga idol. Pero, ang beauty ay hindi lang pagkataas. Mas maganda yun at loob na nare-reflect sa ating magagandang mga pag-uugali at sa ating pananampalataya na nagbubunga ng magagandang mga gawa. At hindi na naman gusto mga kalala sa mga magagaihan. May mga kalalaki na tayo kasama. Ito pa may mga kalalaki na ano, mas marami ka ang tawag doon, meron silang mga skincare, yeah. Hindi pa i-chismis ang husband ko, parang minsan nagulat ako. Sabi ng anak ko, who's this? Well, not me. So, ibig sabihin, may mga skincare, may lotion, may mga magandang organize sa loob, pero maganda rin po na organize sa labas. Meaning, beautiful inside and outside. Okay po? Yung sasabihin, okay na, hindi na ako maganda sa paligid sa labas, kasi maganda naman sa loob. Kasi nare-reflect din po yun. Okay? Kaya mas maganda, balance. Pag na sinasabi na, just because hindi ka nakaka-make-up, hindi ka nakakapagsukulay, ay hindi ka na maganda. Pero mas maganda na nakakasukulay tayo, presentable tayo. Kasi kaya naman later on, kakaproblema sa sakit at saka mental health at saka sa confidence kasi napabayaan na ako yung sarili. Hindi minahal yung sarili. Remember, hindi natin minamahal, hindi bumabalik ang sarili kasi minamahal tayo ng Diyos. At logically, we can only give what we have. Hindi natin pwede ibigay sa iba yung pagmamahal kung wala rin tayo para sa ating sarili. Okay, so kaya minsan nakikita niyo sa mga pulis, wala na po ibigay kasi naubos na, kasi hindi na nagtira para sa sarili. Okay po, so sabi doon, good beauty is found in the heart. Tapos, yung po quiet and gentle spirit, yun po yung presence sa Panginoon. And, nagsisimula yung sagdag natin sa pamagitan ng pag-accept na tayo ay minahal po ng Diyos at patuloy na minamahal. Ganun niya tayo tinitingnan. Sabi ng iba-iba yung tinitingnan sa tinitingnan. Pero ganyan na tayo tinitingnan ng Diyos. Sana ganun din tayo. Okay po? So, okay lang mahalin ng sarili. And kamag-anak niya or pinsan is yung letter E, the self-care. Next slide, please. Pero before that, yung sinabi ko sa inyo muna ay may gagawin tayo na activity. Sino na nakatry ng butterfly hug? Okay, ganito po yan, simple lang. Lahat naman tayo nakakita ng butterfly, isa sa natin butterfly. Kapag po mga times na hindi natin nag-iisa tayo, hindi lang actually sa US dati, medyo na-culture siya ako na-mention kanina na pinadala ko in 1990s pa po yan, so decades na po. Na-culture siya ako doon, yung parang tayo hindi mo kilala. Tapos nag-isa ka lang. So papahal ko talaga yung sarili ko kasi walang magmamahal. They don't even care. Sabi, how are you? Pero bago ko makasagot, wala na sila. So, ang sabi ko is, matututunan mo talaga kung mahal na sarili mo. Kapag nag-iisa tayo, pwede natin kung gawin yung butterfly hug. Yung parang kung may things na gano'n, kasi sabihin niyo po, I love you. Sa sarili niyo po, I love myself. I love yourself. O kaya, calm down self, I love myself. Inatandaan niyo sa sarili. Kasi po, scientifically, may effect sa ating mental health, emotional well-being ng hugs. Di po? So, the more na nagkamag kayo ng husband nyo, ng anak nyo, or sino na pwede malabas na ikikinig ka at temporary, maganda mo na mas maraming hugs. Pero wala talagang mag-hug kasi patay
Kasi anong oras na po ako nagpapakas, patay sa nasusulat. Okay, self-care naman po at ang ating po batayan sa Biblia ay 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Usually ito kapag may nakalipis na minsan, tapos yung mga kabataan sa silay. Ang cornerstone po dito is nakikipag-usap si Apostle Paul. Siya naman po sobrang di pa nagagaling ng text niya ate kasi yung isa great apostle ng sa mga Jews, si Peter. And then the great apostle naman to the Gentiles, si Apostle Paul. So sinasabi ni Paul, pinakausap yung taga-Corinto kasi ang Corinthian church po, buti hindi katulad ng video ng Vita UMC, ay medyo mayaman siya na church actually. Kaya pinangalan din yung Corinthians doon po sa may, yung isang subdivision na mayaman dito sa atin, yung Corinthians. Mayayaman sila pero may issue ng immorality. So, ina-address ni Paul dito yung about sa sexual immorality. Ginagamit ang body sa hindi tama. Ngayon, sinasabi dito ni Apostle Paul, you know what? Your body is a temple of the Holy Spirit. You have to use it to glorify God, to honor God. You don't own your body. Actually, ang nagmamayari is because you were bought with a price. At ano yung price na yun? Yun yung life ng ating Panginoon Hesus Kristo. So, hindi ko po ba pwedeng, ano po pwede kong gawin sa body ko? Hindi ko po gagawin din sa masasamang body. Self-care, caring for ourselves. Kasi the temple na Holy Spirit ang ating katawan. So, kung ano yung ginagawa natin na masama sa ating katawan, ano po yung sinisira natin? Ang templo na banal na spirit. So, sana po, hindi po natin sinasaktan yung sarili natin. Care lang. Sabi lang ay, caring for yourself, honors God. So, pag binamahalin na alagaan natin ang sarili natin, natutuwa yung Diyos na bigli sa atin kasi pinamahalaga ng Panginoon ang ating mga sarili. Pinamahalaga tayo sa ating Panginoon. And ano yung pwede makatulong para tayo ng kapag-care sa sarili? Ang pahinga po ba kayo ngayong araw na to? Or madaling araw gumising? Madaling araw gumising. Dali-dali yung mga pag Sari, hindi na dito po kami ng umaga pa. Mataka dito po sa 7 o'clock. Nakaligalay-diretso na kami. Pagkatapos natin dito, may gagawin pa kami. Maglalaba pa kami, tapos bukas prepare na kami ng kahon, tapos prepare na lesson plan, tapos paplatsa pa kami, luto, ang daming gana. Nasaan yung rest? Kasi po selfless kami, kasi nga love is selfless, di ba? Kasi nga Christians kami, follower kami ni Jesus, di ba? Kasi Jesus, mas inisip pa yung iba rin sa iba. Pero si Jesus, nagpahinga rin po ba si Jesus? Yes po. Di ba pumunta siya sa ano, ang daming ministries na sinasabi natin. Si Jesus, pumunta sa isang lugar at nagpahinga. Ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, lumikha ang 6th day, ano ginawa sa 7th day? Nagpahinga. Sasabihin ako si Bled, ang babaeng walang pahinga. Sana hindi natin nararanasan yun. Dapat may nakita may nagpahinga sana all talaga. Kasi yun yung tama. Otherwise, makukonsume tayo to the extent na wala na tayong maibibigay kahit lakas kasi naubos na po talaga. So, ano yung rest na pwede magawa natin? Pwede na kaupo lang. Sabi nila, ay magpapahinga ako habang nagsasampay. Magpapahinga habang nagsasampay. O kaya naman, sige magpapahinga ako habang naglalaba at saka nagpapasya. Pahinga ko na yan, nagpapasya ko, pahinga ko na. Kasi pahinga daw sa pagdadasal, pahinga sa trabaho, pahinga sa ministries, pahinga sa gano'n. Pero actually, trabaho pa rin. Pero kahit po wala na, kasi yung susunod dyan is yung what? Next time is what? Quiet time with God. Yun yung pwede natin ma-practice yung pag-rest, yung pag-set ng boundaries, yung pag-self-care.
pwede na ako maupo. Isisavor nyo lang yung moment. Usually, yun yung type ko as a principal, yung pagkakabit na, kaya usually kami po ako mag-break. Nasa inyo yung nakausap nila ng parents, na-check na lahat, nasa okay po, pwede na po ako huminga, pwede na po ulit tayo mag-usap. Pero talaga sa kadalihan din naman sa schedule niyo po, kailan nyo, kahit 5 minutes to 10 minutes, na kakasabi ko yung sarili nyo, kakasabi nyo yung Panginoong Diyos. Kung makatulog man kayo, thank you po Lord, pero ito po Lord, bilaan ko itong para sa inyo sa akin. Ito yung date, kasi hindi man natin ay date. I-date natin yung sarili natin, i-date natin yung Panginoong Diyos. Kasi bigyan, February, bulit pa, may date po tayong lahat. May date tayo sa Panginoong Diyos, may date tayo sa ating sarili. Sino ba sabi niyo na wala akong date? Meron ako 2 days. May date ako sa sarili ko, sa aking life, may date ako sa Panginoong Diyos. So ngayon February 14, wala pa kayong ka-date, wala pa nag-invite so far, wala pa nakaalala, wala pa nakaramdam. Siguraduhin niyo kung may date na po kayo. Okay po? Kasi si Lord, lagi siya available, walang charge, walang sumbata, walang gastos. At ano po, very loving siya. Sigurado, ano po, ma-appreciate niyo yung date niyo po sa Panginoon. Okay? So, kayo ba i-experience natin? Kanina nag-experience natin yung butterfly hat. Ngayon, bibigyan mo ngayon ng, I think we still have time. 3 minutes po. Pwede yung pumigil ko lang may matutulog na kasi makapatari sa kayo, wala na ako. Sabi niya, teacher kasi quiet, hindi pa ako quiet, hindi siya nag-rest na niya kasi nakakatulog na po ako. Huwag naman po sana kayo gano'n, okay? So, i-appreciate nyo lang po, thank you po Lord, dahil po po ako. Ito po lang din yung mga concerns ko. Sorry po Lord, kasi ganito po yung nangyari sa araw. Para lang, ano nga po, nagkukwento tayo ni Lord, tapos hindi na pahina na kasi ina-express natin lahat kay Lord. Yung burdens natin, yung joys natin, yung lahat-lahat. Although na talaga ni Lord, pero as an expression ng ating faith and to pour out ourselves, our hearts, sa Panginoon, ay gawin po natin. Okay? We have 3 minutes
spiritually, mas nakaka-connected po tayo sa Panginoon. Kasi yung part ng pagkikare natin sa ating mga sarili is yung kung paano rin natin na-experience yung pagkikare sa atin ng Diyos. Kung practical naman po, ito, mas marami tayo oras. Pwede tayo mag-share ng mga practical kung paano natin ginagawa yung pagkikare self-care. Yung iba, nag-exercise. Kasi iba yun sa kanila po. Sabi may community na tutulong paano mag-exercise, magkaroon ng proper diet. Kung ano ang, ano po tayo, sa dami nating gawa, hindi na ito kailangan pa ng exercise na, ano po, tulad na, ano lang, kasi nagluluto, naglalaba, nagbubuto, di ba, ikalabas natin, nagkakaroon, nagbubulot, ano, nagmumultitas pa nga tayo, di ba? So, ang dami ng exercise. Pero minsan, dapat tayo tayo nakaupo. Yung pinakakasakit ng iba, tsaka nag-computer. Sino rin yung 8 to 5 na halos nakaupo, tapos, ano, nasa computer, naka-screen. Yan, nakakali po sa atin. Isa pa sa mga nakikita na dahilan, lagi na po sumasakit yung shoulder. Dahil, hindi na tama yung posture, nakatulog tayo sa ating ginagawa. Tapos, hindi na tayo tumatayo. Yung blood flow ay hindi na po okay. Di ba alam mo meron sa inyo na nakakita na po sila mga rito na ano po, opo, like for example, ito po ilagay mo model ko at ano, baka ito price namin na sa game. Ano, pag nakalagay dito, kunyari po, ang 2 hours namin naka-tumikitos. Sasabihin na sa akin, you can sit in line for a couple of hours already. You have to stand up for a minute and walk. Kasi wala ko lang sinusunod ko siya. Hindi na masyado sumasakit yung likod ko. Kasi ano, napansin ko rito, nagagano na nga ako sa siyempre naman, sasakit talaga yung ano ko. Kasi hindi na rin ako nakakatayo. Tapos, sasabihin niya rin sa'yo, ano, hindi mag-promote siya nila sa itaasan na ito, gano'n. Sasabihin niya, kailangan mo ngayon makabuo ka na 100 steps. Kasi minsan nakaupo na lang tayo. Isasuggest niya sa inyo kung anong pwede yung gawin. Tapos magsuot niyo po siya paggabi. Kasi yung iba sa inyo, mukha naman kung ano mga kind of word tayo, diba? So pwede natin, nag-i-invest din tayo sa ating hotel. Pwede naman na yung mga nakasulat na naman yung kailangan. Sinasabi ko lang po, yun yung mga suggestions nila na practical. Yung pagpupo ng maayos, pagtayo kapag sobrang tayo lang nakaupo, paglalakad-lakad, tapos yung isa naman is, yung posture natin sa matulog. Di ba minsan, matagal naman yung oras sabi na nakakover kayo ng 8 hours, pero parang hindi pa rin rested. Kasi hindi rin tama yung posture sa matulog. So, ina-notify din kung tama ba yung higa, ilang oras na dapat matulog ngayon, yung bang, ano ngayon, ang heartbeat mo ba ay tama, yung heart rate mo ba ay tama. May mga ganun. Kasi conscious tayo physically po. Hindi lang, minsan kasi nagugulat talaga tayo dahil ang dami natin ginagawa. Bakit ako? Naging kaya wala talaga sa pamilya namin na may ganun. Yun pala, kahit lang tayo ng kain kasi na-distress eating tayo. Kasi nga, Pilipino tayo, nahilig sa rice. Eh, yung pong rice, carb siya, carbohydrates, pero natatranslate sa sugar. Eh, pag maraming rice, baka nabigyan din tayo ng ano, kahit wala sa pamilya, yung type 2 diabetes na dahil sa kinakain or lifestyle. Part ko yun ng caring natin sa level ng food spirit, yung atin yung kinakain. Tapos din po yung ating ano, yung ating mga kumusta yung ating yung pagbabasa. Minsan kaya lalong sumasakit yung ulo kasi sa sobrang busy, hindi na nakapagbasa damit. Hindi kailangan na pumalag sa damit. Tapos yung anti-radiation po, hindi ba tayo nag-computer, yung cellphone natin, nakaganon tayo, tapos ano pa sabi, ano ba siya mababasa, nakaganon. Kasi there's a test, mababasa na kami tayo. Pero, ano po, radiation kami po. So, maganda po, wala rin po kayo mga pinipenta rin na affordable lang naman po na yung mga anti-radiation po ng glasses. Pwede yung reading glass nyo, may anti-radiation na po nakalagay. Kasi ang ano is, hindi po magiging okay later yung ano natin. Sa brain natin, dahil hapon sa radiation. Okay po, and of course,
monthly check-up po. Hindi po pati at share the AP, annual physical examination. Lalo na po tayo, ang mga kababaihan, although may mga kalalakihan po tayo dito, mas prone na po tayo sa sakit at po na edad na po tayo ng 50 pataas. So yung kailangan mas nakapaka-approve na tayo, nakapa-check-check, kasi yung hormonal change natin. Okay po, so yung dati, akala natin spreadsheet na tayo, okay lang ha, pero hindi na po kasi gano'n. Kaya mag-i-slow down din po tayo. Once nag-i-slow down yung metabolism natin. Dahil po, okay po naman medyo hindi na 36, 24, 34 yung atin, ano po, statistic. Pero mahalaga po, healthy po tayo. Kaya eat healthy, eat well po, fruits and vegetables, yung pa rin yung maganda po talaga sa ato, at saka water. Hindi natin kailangan regimen na ang mamahal kasi po, ang gulay at prutas na ganda po sa skin. Okay po? Tapos yung enough water. Kaya dinatry tayo, kapag po lang tayo sa water. Mura lang naman po ang tubig. In fact, lalo na walang tayo dyan din. Ngayon, pati yung tubig na nagagaling sa ilog at saka sa mahal na. Pero, at least hindi naman po kasing mahal na kita yung tubig. So, ipansa din po natin ang pag-inom ng tubig. Ito po yung mga practical na tips na more of sa physical natin, pero actually related din sa emotional. Kasi pag nagkasakit tayo, physically, biologically, physiologically, later on magkaka-stress na tayo, which lead to mental health. Or pwede naman vice versa, may masakit sa puso yung iniisip natin, malungkot, later on masakit na yung likod natin, masakit na yung ulo. Kaya mahalaga natin po yung ating mental health. At ang ating verse po doon ay Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Sino po marami rin nag-memorize ng verse na to or napupunit sa heart nila. Sabi po doon, do not be anxious about anything. Yung anxious ay do not worry about anything. But in everything, by prayer and petition, present your requests to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Taas po rito ulit yung walang problema. Lahat meron. Sige. Taas po, para practice lang po ito, kami naman ito ay nakaupo. Sasabihin sa inyo, you've been sitting for a while, please raise your hand. Ayan, sige, pakitaas niyo po yung kamay na may problema. Ayan, meron lang po isang walang problema. At dalawang kamay pa, kasi sabi nila ay plural problems. Sabi na isa din, tapos ito pa, continuation na pwede po kanina. Pumasok ng teacher, dumating na second teacher. Teacher, we're talking about problems. Tingin na ako problems, sabi ko sa kanya. Sabi niya, principal, I have a lot. Sabi ng teacher, yung nagigiyakan ng mga estudyante na tawa na sabi niya, see, I told you lahat may problems. Guys, teacher, may problems. Alam ko na araw sa kanya, si principal, mention. Pero ibig sabihin, lahat po tayo nakaka-problem. Sabi na wala ng problema kapag nasa 60 below the ground, sabihin natin nasa heaven na. Kasi sabi na ni Jesus, in this earth, maraming troubles. So, we need God to face everything. And sabi na doon, pero it doesn't mean na just because may problems tayo, nagiging anxious na tayo. Nagiging worries na tayo, makuwari na tayo. Kasi, sabi na doon natin anxious about anything. But in everything, walang excuse kahit ano ko yun ay financial, studies, family problems, church problems, water problems, member problems. Everything, but in everything, may prayer and petition, present your request to God. Paano tayo nagka-present ng
issues. Sino na po nakapunta sa Japan? Sige, sa susunod, sama-sama tayo. Medyo malamig lang ba? Pagdapat tayo sa self-care tayo, sa self-care. Pero sa Japan po, meron po mga tao na professional, pwede mong bayaran. Ako, sabi mo lang, may mental health issues ka, i-share mo lang. O, hindi ka kilala. Kasi di ba, mas madaling daw mag-share sa hindi ka kilala kasi walang no-judge. Hindi ka mo kilala, sasabihin ko na lang ng mga kwento sa buhay. Tapos, habang sinasabi natin mga kwento natin, ano ito, nasasama ka? Kasi ito yung asawa ko, hindi ko pwede sa bahay, yung pala, may tatlo, apat, limahan, kami, gano'n ba? Kaya, kasi ba yung anak ko, napakatigas na tulo, kunyari ganito na siya na church, sa church, hindi ko sabi sa iba, pero, sinasabi niya sa stranger. Tapos sabi ko for all ko yun, umiiyak ka, nare-release na rin, nakakahinga ka na ng maluwag. Pero mahal ang bayad, like 1,000 yen per hour. Ang sinasabi ko lang is, kapag may mental health issues ka, kailangan na release din talaga. And that's one of the major causes ng cancer. Yun po, mga emotional struggles, burdens, mental health issues na hindi natin nai-express. Dahil may pera sa Japan, tapos mahal ang kausap. Totoo pala yung mahal ang kausap. Totoo pala yung bumili ka ng kausap mo. Kasi dito sa Pilipinas hindi eh. Minsan gusto mo na mag-isa. Pero kung pinili ako ng isang minuto na lang, ako lang, wala ka kausap sa akin. Pero doon babayaran mo ng mahal. Isa yun sa nakakakuha sa mga Pilipino. Uy, kung gusto ka na, hindi ko minsan nalaman kung totoo. Kasi bakit kayo naman-concert talaga, yung mga kabayan, mga kailangan. Gusto ko na kabayan kita. Gusto ko na matay pusa namin, matay maso namin, tapos ganito, mga malaki yung, lala ko na mga anak ko yung aso ni Didi, si Sarian. Sabi ko, si Sarian ang aso. Sabi ko, bakit hindi ko na nakunaluhan? Kasi sabi ni Hana, si Sarian pa yung aso. Sabi ko, mahal yan. Kasi nalala ko talaga sa kanyang aso namin. Na-confine na 3 days. Ang mahal yan. Hindi nakakaganda na relationship. Nagkaroon lang sinabi ko din namin at kami problema, gano'n. Tapos, hanggang sa wala namang masyado yung pakinig na lang. At least tayo ay nakikinig sa atin. Mga churchmates, mga well-meaning friends, hindi na para, which is mapper tayo later, o kaya marinas tayo, which is mappers lang pala. Hindi ko naman dinasa kasi concern ako sa iyo para ma-pray, di ba? Hindi naman ipapagray sa laman kung ba't ipapagray na lang, hindi yung medyo parang nasa dito. Pero at least, may nakikinig sa atin, may napapatingnan tayo sa mga loob. Ay po, hindi natin kailangan bumili na kausap. At tandaan natin, mahal ang kausap. Pero, wala na talaga tayo mga usap, sana hindi last resort ang Diyos. Kasi sa Diyos walang judgment, walang bias, lahat pwede natin sabihin. Para malinis yung ating mental issues. Lahat ng bonus natin, nag-group pinapakalan ako sa pangyayari ko. Nalaman kami yung isang reflection, sabi ko, kaya pala Lord, hindi natin alam yung future. Ano? Kasi kung alam namin, bakit agad kami? Magpupuri ka na lang. One time, nagkagawa ako nagmamadali ako speaker ako sa Aris. Tapos, biglang like, yung pagsunod ko ng truck, dire-diretso siya very close sa akin, tapos nag-cut yung jeep. So, binangga ko ako. Sabi ko, kung alam mo agad, nung gabi pa lang, mababangga ako, sigurado kita ako makakapagod. Yung muli ko na yung buong nakabongga, mababangga ako bukas. Diba? Kaya ang galing-galing ni Lord, ang galing-galing ni Lord, hindi natin, kasi sabi ko, alam ko yung mangyayari sa Lucas sa hinahanap. Pero, guys, isa sa pagpili ng hindi natin alam kasi na, pagka mag-ori-ori or kakabahan tayo, kaya iniisip na agad natin lalo na hindi makakatulog. Pero, alam ba natin yung mangyayari? Alam niyo bukas may appointment niya sa lawyer, alam niyo bukas po, alam tayo, alam niyo gano'n. Click on our boards. Lord, hindi ko sa inyo lahat na kanina natin yung mga words ko. And then, ayan naman,
Hindi yung mga masasarap na marami. Okay, next slide please. Ayan po. Ayan, sasabihin ng relo ay, you've been sitting for 30 minutes already. Please stand up. Okay na po bang, sa mga pwede po tumayo, tayo po tayo sa dali. Kasi magkakaroon tayo ng gesture. May tinatawag tayo the power of word. Ito naman the power of gestures. Psychologically, malaki po ang effect nito sa atin. Okay, nandito tayo yung naka-projector is cast and release mental health exercise. Halika na tataas po kayo. Sino yung walang problema or walang problema? Lahat ay may problema. Ngayon, o lumaya sa SpongeBob, yung kasi brain niya. Tapos yung nakagano siya, yung mga problems natin, mga health issues. Then, bubuhanin natin lahat yung mga worries natin, yung mga problems natin. Tapos, itutapon natin, ikakas natin, pagkamatiwala natin kay Lord. Di ba heavy? Mabigat ba yung mga problema natin or light lang? Bakit light lang? Kasi depende doon sa kakayanan natin. Pero, ikakas natin lahat sa Panginoon. Buhanin natin and then, ibibigay na natin kay Lord para ma-release na natin yung nagpapa-worry sa atin or nagsasabi sa atin na maging makulit na isip natin. Okay, 1, 2, 3, and pwede yung pumikit with concentration. Ayan. Bubuhatin niyo po. Yung mga malalaking problema, buhatin niyo lang malaking ganon. Ayan. Tapos, iabot siya na kay Lord at i-cash nyo yan. Tapos, pero kung marami pa, yung pala sa pusa ko, yung buhatin nyo, hindi ka kaya sa buhatan yun. So, igagatan nyo ulit. Okay? Sige, kung gaano maraming problems siya, pwede ilang beses na yung gaganon. Kasi gesture nila, meron kayo identify na kung tatlong main problems, pwede nyo tatlong beses yung gaganon. Depende sa dami ng problem. Don't worry, hindi gaganon ko ilang beses. Sige, yung muna. Ikakas natin sa Panginoon. Pero, parang bubuhatin natin sa kanilang ikaganon. Okay? Sige po. Okay, thank you po. Busod-busod na kayo, nakabagsakan kayo ng mga tinapulok. Nakabagsakan tayo ng mga tinapulok ng ating mga katabi. Ito sobrang bigat to. Eh, di ba? Kahit ano pa na, gesture, ano na siya, parang nakaka-enlighten. Kasi bakit hindi ka naman matanda pero parang kubangan na kasi ang bigat-bigat na pinadala ko. Di ba sabi na ni Lord, Lord, look at all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Cast to Him all your cares, because He cares enough for you. So, ayan po, inakas natin natin or binibigay natin sa Kanya. Buti na lang pala kasi Lord, kahit binigay natin sa Kanya, care lang ni Lord. Okay, next slide please. Ayan, ito na yung confidential ating Philippians chapter 4, verse 13. Actually, yung context ko dito, kasi minsan namimiss ko itong verse na ito na I can do all things through Christ who gives me strength. Therefore, kahit ano pwede kong gawin. Oh, really? Seriously? Sabi ng isang bata. Seriously? Ang context ko dito is, itong Philippians po, yung book of Philippians ay sinulat ni Apostle Paul nang siya po ay nasa kulungan. May nakulong na po dito, hindi naman nakakasin. Nakakawa ito makasin. Nakita niyo naman yung itsura ng mga nakakulong. Kasi kami may jail ministry po kami sa Harris. So,
situation. Pero ginamit ko yung version na yan kasi later on yung practice natin is yung I can. Yes, I can. Okay po, yun yung parang muna natin natin. Okay, sabi ko is, kanina nagkakaroon ng confidence. Tayo mga Pilipino, marami daw sa atin ay humble. Taas na ko rin yung humble. Yeah. Kaya may tumaas na isa. Ang nasabi na tita, ay sinabi ko mga humble ka. Definitely you're not humble. Pero, alam naman natin kung humble din tayo. Ang sabi doon is, so paano kami magiging confident? Paano kami nagkaroon ng confidence? Sabi na ay, dapat ay humble. Pero sinasabi natin yung confidence or yung confidence na nanggagaling sa Diyos. Nanggagaling sa power ng Diyos. We're gonna be confident because God is empowering us. Na kahit hindi natin kaya, dahil nagpunta sa biyaya ng Diyos. Sa totoo lang, nahihiya naman po ako kumarap sa inyo ngayon. Pero sabi ko dahil i-empower ako ng Panginoon, sige, I can confidently talk with you about this. So, yun ang sinasabi natin. Those who would like to boast or be confident, we boast or be confident with God or about God. So, ang po natin is, nagkakaroon tayo ng tiwala sa sarili natin, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, nagkakaroon tayo ng pakiramdam na tayo ay empowered to do something good because of Jesus Christ who gives us strength. So, kaya kung may confidence na tayo, Lord, parang hindi ko alam kung kaya ko talaga. Hindi, kaya mo yan. Kung kalooban niya ng Diyos, God will equip us, God will empower us. Diba, minsan, sige na ate, ikaw nga mag-lead, ate Angel, ikaw nga yung mag-lead sa kababaihan, or ate, ikaw nga yung mag-lead sa fellowship na to. Ay, parang hindi ko kaya, kuya, ikaw nga po yung ano. Tapos nakita natin, may God's grace and love and our collaborative efforts, naging okay naman. Kasi, tinulungan tayo ng Diyos. So, ang paalala ko sa atin, may limitations tayo. In fact, ang dami natin hindi kaya. Pero meron tayong willingness to God. Yun ang ginagamit na natin ng confidence. Sa sarili lang natin, hindi natin kaya. Pero dahil sa Diyos ay, kakayanan natin gumawa ng magagandang bagay para sa ikaka-glorify ng Panginoon. Hindi lang para sa sarili natin. Ayun. So, sabi doon, because Jesus Christ, He can flourish in every area of life. Kaya nilagay ko doon na drawing ko is, ayun, nakita niyo yung babae. Actually, ako lang talaga yung kababaihan lahat dito eh. Hanggang sa labas ako siya kaya puro babae, pink, tapos purple, yung mga ganun. Pero pumunta sa dapat sa support ng mga kalalakihan. Pero kahit naman punta sa mga kalalakihan, dapat dinidiligan din natin ang ating mga sarili, no? Magbibigay sa atin ng kumpiyansa. At hindi tayo sa tayo nagaling, hindi tayo nag-Lord. Eh, so, ayan, stars tayo sa different areas ng life, we are confident kasi sabi natin, be a person, confidently beautiful inside and inside. Kasi, pero Diyos na sa atin ay tutulong, nag-i-equip na, nag-i-empower. Okay, next slide please. Okay, meron kayong ano yung sa tingin niyo parang kailangan tayo ng loob? Pero kayo yung declaration, sabi ng Panginoon sa kanyang word, I will do unto you the very thing I heard you say, declares the Lord. Yung power ng declaration. So, hindi na punta sa psychology na the power of words, biblically the power of declaration. Ano yung sa tingin nyo, pinapagawa sa atin ng Panginoon Diyos, pero sabi natin hindi natin kaya. I-declare natin ngayon na yes, I can, that.